Hello everyone! Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano i-set up ang payment settings na kung saan ay doon ilalagay ni Shopee ang iyong commission o ang iyong mga sahod. So, ang una natin gagawin ay ang payment settings at ang pangalawa ay ang tax information. Siguraduhin mo na mayroon ka ng SeaBank account dahil yun ang required ni Shopee na gagamitin natin. Dapat naka-ready na ang iyong screenshot ng iyong bank account na proof na sa'yo talaga iyon. At ang pangalawa, dapat meron kang valid ID. Tapos sa may tax information naman, okay lang naman na wala ka pang tax. Kasi ako, hindi ko rin nilagay doon na mayroon na akong tax. So ang nilagay ko doon is none. So may mga fill upan ka doon or mayroon kang parang i-confirm mo doon na pumapayag ka na si Shopee na ang bahala magkaltas ng tax sa mga commission mo. So panoorin nyo ang susunod na video para sa pag-fill up ng payment settings at ang tax information. Alright, i-open natin ulit ang ating Shopee app. And then hanapin natin yung affiliate program, scroll down. And then pumunta ka sa my account. And then, dun sa taas may settings, pumunta ka sa payment settings. Then, magdadirect ka dyan, kailangan mong i-click ang adult, your name, your mobile number. And then, sa bank name, dapat SeaBank lang ang ating gagamitin. Paalala, SeaBank lang po ang tinatanggap ni Shopee. And then, yung branch name, pwede mong gamitin itong branch name kung nag-open ka sa may Shopee account mismo ng SeaBank mo. So, ang gamitin mo is Laguna branch kasi yan yung head office. And then, ang address nila ay Barangay Poblacion 2, Pagsanjan, Laguna. So, yan ang gagamitin mo para sigurado na ma-approve ka. Ita-type mo lamang siya. Dapat ito, gagamitin mo ang branch na ito kung inopen mo yung SeaBank account mo sa my Shopee app mismo. Kasi pwede ka naman mag-apply doon or mag-open ng bank account. And then yung pangalan mo and then yung number, gawa-gawa ko na lamang yung number na yan for this tutorial. And then upload mo lamang yung in-screenshot mo na SeaBank account mo para patunay lamang na sa'yo yung SeaBank account na nilagay mo dyan. And then sa secondary bank account, actually ang nilagay ko talaga dyan is ibang bangko, kaso binalikan ako ni Shopee. Kaya ang ginawa ko na lang ay si SeaBank pa rin ang nilagay ko. Same details doon sa taas, sa baba. Kaya kinapi-paste ko lamang yung mga nilalagay ko dyan. Kopyahin mo lamang kung ano yung nilagay mo doon sa taas. So ayan lang, and then nagka-copy-paste lang ako. Siguraduhin mo na tama yung mga details na nilalagay mo dyan dahil machi-check din nila yan. Mag-ingat po tayo sa pag-fill out kasi matagal yung ating hihintayin. Pangit naman kapag binalikan ka na mali yung mga details na pinaglalagay mo. Kaya para walang aberya, dapat tama talaga yung mga ilalagay mo dyan. So ayan, kung mapapansin nyo, paulit-ulit lang yung nilagay ko na account number, account name, at saka yung address doon sa taas. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na SeaBank account lang po talaga ang tinatanggap niya. And then last na is yung i-upload mo ulit yung screenshot mo ng bank account mo o ng SeaBank account mo. Proof na sa'yo talaga yon. And then click next. So magpo-proceed ka. Dapat ang sagot mo dyan ay no kung wala kang tax number. Pero kung may tax number ka naman, okay lang. Pero sa akin kasi para wala ng aberya, no na lang. And then, ang beneficiary permanent address, take note kung ano ang address na nandoon sa valid ID ninyo ay yun ang exactly address na ilalagay mo sa iyong permanent address. Walang ibang idadagdag, walang ibang babawasan. Exact dapat ang address mo doon sa valid ID mo.
So, ang mga details na pinaglalagay ko dito ay for the sake of tutorial lang. Pero ang ginamit ko po dyan ay Philippine National ID. Kaya yung address ko dun sa Philippine National ID, yan yung ilalagay ko dun. Then, dyan sa name of taxpayer, isulat mo lang yung pangalan mo. Tapos, kahit wala ka nang ilagay dyan sa TIN number kasi hindi naman siya hinihingi. Ayan. And then sa DTI, syempre hindi kasi nga individual ka. And then yan, i-check mo yan. Dapat tax registration non-vatable. And then, i-confirm mo na siya. And then, pagka-confirm mo na yan, ayan na, submitted successfully. So, under review ka na. Maghintay ka na lamang kung kailan ka nila i-message. So, pagkatapos nyan, balik na tayo doon sa payment settings. Ang makikita nyo na dyan ay pending review. Meaning, kailangan mo na hintayin yung approval nila. Medyo matagal-tagal din ang approval. Kaya habang hinihintay mo yun ay mag-upload ka na ng paninda mo or ng mga videos mo. Ayan, ngayon kung nasubmit mo na yan, hintayin mo na lamang ang dalawang confirmation na ito. Usually, natatanggap ito 21 days. So, kung walang problema, 21 days, matatanggap mo na yung approval. Pero, kung may problema naman or may nagkamali ka sa mga pinaglalagay mo, magme-message sila at mag-i-instruct sila kung ano yung gagawin mo. Hanggang dito na lamang. See you on my next video. Kung may katanungan pa kayo, comment down below.